Welcome po mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan. Ako po si Resty Bernardo, taga rito po sa Longos, Kalumpit, Bulacan. Ito po yung unang pagkakataon na magbabahagi ako ng aking mga napakahalagang natuklasan na isinamarize ko po sa mga itinagong katotohanan. Itinago ito sapagkat nakita ko na sobrang halaga nito. It is a major issue na nung malaman ko, talaga ako mismo ay kumbaga namulat ang aking mga mata. Ito po yung nagmula nung aking pag-aralan ang salita ng Panginoon, nang bukas ang aking puso't kaisipan. Sinantabi ko muna yung aking mga dating nalalaman, kumbaga sa computer, nag-reboot, nag-unlearn, kasi kung puno ang isang lalagyan, hindi mo na ito madadagdagan pa, tatapon lang. Wala ka ng pwesto doon. So, ganun din ang ating mga paniniwala, ang ating mga kaisipan. So, dapat po, para makita natin ito, nakabukas talaga ang ating puso at kaisipan. At natitiyak po sa inyo, tulad ko, ay masasabi rin ninyo habang tayo nag-aaral, bakit hindi ko ito nakita noon? Napakaliwanag pala, no? Kasi talagang ito ay simple lang, direkta, pero makikita natin, bakit nga ba naitago ito? Kasi merong napakalaking dahilan at kasama po ito sa mga paliwanag ko. Humigit kumulang po ito, 20 minuto kada every Saturday po ito. Pag hindi natin natapos, this is the part 1, and then next week ay part 2. Ano po? So, habang ako'y nagpapaliwanag, magpupukul ako ng mga tanong, magbibigay ako ng mga tanong na kung saan ay kahit sa kaisipan ninyo, sagutin ninyo, na ang layunin nun ay para mas maintindihan natin at masabi ninyo na kayo mismo ay makita ninyo kung tama o mali ang aking mga paliwanag at yung mga sinasabi sa talata. Ano po? Now, sabi rito, ito yung mga itinagong katotohanan. Marami po ito, pero ito yung pangunahin. Bago tayo dumako doon sa pinaka-topic natin, gusto kong basahin natin yung pamilyar na talata na sinabi ng ating Mesyas, ng ating Panginoon, sa 1:8:32-36. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kaya kung kayo'y palayain ng anak, kayo'y magiging tunay na malaya. Tunay na malaya, ganap na malaya kapag nalaman natin ang katotohanan. Paano ko yung katotohanan nating nalaman? Hindi pala 100% katotohanan. Kasi pag ang sinasabi natin katotohanan, 80% lang, 90% lang, 99% lang, hindi ito ganap na katotohanan kapag hindi 100%. Now, alam niyo po, marami sa atin tulad ko noon, nagsasabing ako ay pinalaya na dahil nalaman ko katotohanan. Pero pag tinignan natin ang ating mga buhay, hindi tayo ganap na malaya kasi sabi nito, dapat tunay na malaya, ganap na malaya. Saan ba tayo dapat maging malaya? Sa gawa ng kadiliman. Ano po yung gawa ng kadiliman? Lahat ng mga bagay na nagdudulot sa atin ng kalungkutan, kapighatian, pagkawasak na ating relasyon, pagkalayo natin sa Diyos. Ano po? Pagkasadlak natin sa anumang pagdurusa, kahirapan man yan, karamdaman man yan, lahat ng bagay. Pero pag tinignan nga natin, maging doon sa ating mga pangit na pag-ugali, marami pa rin ang hindi natin mapagtagumpayan, hindi tayo makalaya. So, kabaligtaran nito na sinasabi sa banal na kasulatan. Kasi dapat tunay tayong malaya, ganap tayong malaya. Okay, so, ngayon po, nawa, ihandaan nyo inyong mga sarili sapagkat ito po ay napakahalaga. Ang una nating pag-uusapan, ang first topic natin, sambahin ang pangalan mo. Napaka-pamilyar na paksa. Pag sinabing sambahin ang pangalan mo, alam na natin siguro, hindi na natin kailangan, ano man ang ating kinabibilangan, yung word na sambahin. Pagsamba, pagdakila, pagpapahayag ng ating pagmamahal, pagkilala sa mga katangian ng ating dakilang manlilikha, pasasalamat natin, ano man ang posture nito, pagsamba, anumang lugar ito, ay nakasasamba tayo sa ating Ama, sa ating dakilang manlilikha. Ngayon, sambahin ang pangalan mo. Dito po sa word na pangalan mo, ito yung punto ng ating unang paksang ito. Dito natin makikita na mayroong tinabingan, tinakpan, itinago
sa katotohanan ito dun sa pangalan mo. Ano po, mamaya papaliwanag ko. But before that, gusto ko muna pong unawain natin yung salita na pangalan. Kasi ito, dito nakasalalay po eh. Dito nagkaroon ng misconception o hindi pagkakaliwanag sa atin. Ano po ba yung word na pangalan o name? Tinignan ko po sa Encyclopedia Britannica, maging sa ibang mga dictionary, ano ba? What is the word name? Sabi dito, it is a word or group of words used to refer to an individual entity. Individual entity, specific ano po, na entity o isang bagay, isang nilikha o isang lugar o tao man o persona. A name singles out the entity by directly pointing to it. Ano po? Kumbaga may tinutukoy ito. Na isahan lang, na pagkakakilanlan. Hindi pwedeng dalawa. Yun po ang ibig sabihin. Now, tingnan natin lalo na pag in-apply natin ito yung name sa isang tao o persona. Sabi dito, it is a person's identity. Dito natin makikilala ang isang tao o ikaw, ang pagkatao natin. Ano po? Mamaya may halimbawa ako patungkol kay Alice Go na kilalang-kilala natin. It is what we call a person. Diba? Ito yung pangalan. Kung ano yung pangalan na yon, ibig sabihin, pag sinabing pangalan, may susunod na anumang word, may tinutukoy na isang salita o grupo ng salita, kung ano yung mismong pangalan ng tao na ating tinatawag o kung tayo man ay tinatawag, ano po? Mahalaga po yon. It is what a person respond to. Kung ano yung pangalan, doon tayo tumutugon. Hindi po ba, minsan, pag tinawag tayo na pangalan, na mali ang pangalan na tinawag sa atin, minsan kinukorek natin. Diba, may nagsabi sa atin, ang pangalan mo ay Tonya, pero ang pangalan mo palang tinawag ka ng Tonya, ang pangalan mo pala ay Sonia, iko-correct mo, sasabihin mo, Sonia po. Kasi hindi yung tunay na pangalan mo. Pag sinabing Tanya, pero Sonia ang pangalan mo, hindi ikaw yung tinutukoy. Yun po ang ibig sabihin, di ba? Now, it is what a person understand about himself. Pag sinabi, tinawag yung pangalan mo, alam natin, sino ka talaga, saan ka pinanganak, sinong pamilya mo, anong naging pagkatao mo, lahat. Anong naging kurso mo, lahat ng bagay tungkol sa'yo. Pag sinabing yung pangalan mo'y binanggit, alam mo yon, ikaw yon. Ano po? Now, sabi ko nga, sample natin, si Miss Alice Go, na ang tunay na pangalan pala ay Go Waping. Ano po? Now, si Alice Go, sa pagkakakilala ng iba, siya po ay isang Pilipina, ang ina niya ay labandera o katulong, na hindi na niya namulatan, lumaki siya sa farm, simpleng tao lang siya. Yun ang mga pahayag niya na kung sino siya. Pero natuklasan sa pag-imbestiga ng Senado, na siya pala ay hindi si Alice Go, ang kanya palang tunay na pangalan ay si Gu Waping. Na ibig sabihin, kung siya nga ang si Gu Waping, meaning siya yung tao na pinanganak sa China, lumaki sa China, at yung magulang niya, kung sino man yung magulang na tunay, ni Gu Waping. Hindi siya yung lumaki sa farm, hindi siya yung Pilipina, kasi hindi pala siya si Alice Go dahil doon sa kanyang tunay na pangalan. So, yun ang ibig sabihin po natin, Now, yung name o yung word na name at yung pangalan, 958 times na binanggit ito sa King James Version, paulit-ulit. Pero tandaan natin, pag binanggit pala yung salitang name o pangalan, may tinutukoy ito kung sino yung pangalan, kung ano yung pangalan. Ngayon, punta tayo sa mahalagang verse natin sa Bagong Tipan muna. Matthew 6, ito yung panalangin, kaisa-isang panalangin na itinuro sa atin ng ating message. Kung nakikita ninyo, ano po? Isa lang, wala na ibang itinurong panalangin sa atin. Yung sa umpisa, kasi nagpaturo ang mga alagad, di ba? Turuan mo nga po kami manalangin. Sabi ng ating dakilang Mesya, si Kristo, ng ating Panginoon, ganito kayo manalangin. Although yung iba, ginawa itong mismong panalangin, pero pansinin nyo, sabi rito, ganito kayo manalangin. Pattern
basis ng pananalangin, hindi eksaktong ganito. Ano po? Sabi rito, Ama namin nasa langit. So sino kinakausap? Yung Ama sa langit. Ano sumunod? Sambahin nawa ang iyong pangalan. So ano yung pinasasamba? Pangalan. Alam natin ito, di ba yung Ama namin? Kabisado natin lahat ito, maliit pa tayo. Di ba? Sudlungan ninyo yung mga unang bahagi na sasabihin ko. Ama namin, nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, sundin ang kalooban mo, dito sa lupa, ano susunod? Alam niyo na. Bigyan mo kami ng aming, alam niyo na. Patawarin niyo kami sa aming sala, gaya ng, kabisado natin to, ano. So, alam na alam po natin dito. Pero ang gusto kong bigyan natin ng din, itong unang bahagi. Ano po? Pinasasamba ang alin? Pangalan ng Ama. Ano? Pinasasamba. Pero ang nangyari, nahirapi tayo nang sinasamba natin yung word na pangalan. Pero ang tanong, pag sinabing pangalan, mayroong tinutukoy na pangalan. Ang tanong, ano yung pangalan na pinasasamba? Kasi marami kong minsan tinatanong, pagkausap ko, ano po ba yung pangalan na sinasabi dito ng Ama? Marami ay hindi alam. Yung iba nakasasagot. Pero pag-isipan natin, kung hindi mo alam yung pangalan na dapat ay mayroon kasi pinasasamba, paano masasamba yung pangalan kung hindi mo alam? Iyan ang tanong. Di ba? Maliwanag na mayroong tinutukoy na name or pangalan. Kaya dapat alam natin, tiyakang alam natin, ano mismo yung sinasabi rito na sasambahin pangalan ng Ama. Now, para malaman natin, pupunta tayo sa Lumang Tipan. Ito yung verse na kung saan ay nagpahayag mismo yung Ama mismo kung ano yung kanyang pangalan. Now, sa Exodus 3:15 po, yung third stanza, yung huling bahagi ng Exodus 3:15, ano po? Ay, yun muna yung babanggitin natin sa ilang translation. Nakalagay sa NIV, New English International Version. Ang sabi ron sa bandang huli, pinakahuli ng Exodus 3:15. Bago dumako tayo doon sa bandang una, yung kung ano yung sinasabing pangalan. Sabi rito, this is my name forever. Pansinin niyo sabi, this is my name forever. And this is my memorial to all generations. Gusto ko linawin. Pag sinabi itong this is, tumutukoy ito sa isang bagay. May tinutukuyan ito na wala nang iba na hindi pwedeng palitan. This is. Kasi sa kasudlong na bahagi ng NIV, sabi nito, this is my name forever. At doon sa una pala, New King James Version yun, ano? Sa NIV, New International Version, this is my name forever. Pareho. The name you shall call me from generation to generation. Doon sa New King James Version, o sa King James Version, this is my memorial to all generations. Lahat ng generation. Dito, from generation to generation, sa bawat saling lahi. Sabi dito, forever. Sa Mabuting Balita Tagalog, at ito ang pangalan, sabi dito, take note, ito. Pag sinabing ito, halimbawa, may isang bagay na pinakita ko sa inyo, ito. Okay, sinabi ko, itong damit na ito, ang isusuot ko rin bukas. Hindi ako pwedeng magsuot ng kamukha din lang nito, eksakto, sabihin ko, ito yung suot ko kahapon. Kasi ang tinutukoy pag sinabing ito mismo, hindi pwedeng palitan. Kahit nakamukha, kahit kahawig. So sabi dito, at ito ang pangalan, itatawag nila sa akin magpakailanman. Tanong, pag sinabi po bang forever? Pag sinabi bang magpakailanman? Hanggang kailan? Yung ba'y ng panahon lang ng lumang tipan? Yung ba'y panahon lang ng bagong tipan? O hanggang walang hanggan? Kasama lalo na hanggang ngayon.
maliwanag po na ibig sabihin, yung sinasabi rito na this is my name forever. Ito ang pangalang itatawag sa akin, magpakailanman. Yun yung dapat na tinatawag natin na pangalan. Okay. Yung mga susunod na talata po, ito yung panahon na nagpakita ang Panginoon, nagpakilala kay Moises, kung saan tinawag niya si Moises para palayain ang kanyang bayan sa pagkakaalipin sa Ehipto. Now, alam na po natin itong kasaysayan ito hanggang sa makita ni Moises yung puno na nagliliyab na hindi nasusunog. So, naintriga siya, pinuntahan niya kung bakit hindi nasusunog, natutupok. So, ito yung pagkakataon yun. So, hindi na natin babasahin po yan, basta't nilagay ko lang dyan yan. Doon na tayo sa kung saan nag-usap na sila ng ating Panginoon. Now, dito na tayo sa verse 13 na kung saan ay ganito ang sinabi ni Moises. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ng Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang. At sasabihin nila sa akin, ito po yung tanong ni Moises, ano ang kanyang pangalan? Take note, ang tinatanong pangalan, ano po, yung mismong pangalan, yung pagkakakilanlan. Hindi titulo, hindi ano pa mang bagay, hindi katangian, pangalan. Ang sabi ni Moises, anong sasabihin ko sa kanila? Yun ang tanong niya sa Diyos. Ngayon, sa verse 15, eto po, yung napakahalaga na gusto kong makita natin. Sa mabuting balita, Biblia, sabihin mo sa kanila, ang sasalita po rito ay mismo ang Diyos. Sabi niya kay Moises, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh. Ito yung sagot ni Yahweh, ng ating Diyos, kay Moises. Kasi sabi niya, ano po yung sasabihin kong pangalan? Sino po yun? So, ito yung tugon ng ating Panginoon. Ulitin ko po, sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Anong makikita natin? Ano yung sinabing pangalan? Maliwanag po. Yahweh. Yan po yung pangalan na mismo ang Diyos na nagbigay, nagsabi na itatawag sa Kanya. Dito sa bandang huli, yung kaninang tinignan natin sa New King James Version, sa NIV Version, at dito nga sa Mabuting Balita, ano po, nakalagay, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin, magpakailanman. Hindi ito para sa Israelita lang, kasi sabi po sa talagang ibang salin, from generation to generation, to all generation. Kasama po ba tayo doon? Lalo na kung ikaw ay kumikilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lalo na kung ikaw ay kumikilala sa Ama nating nasa langit. So, ito yung sinasabi niya na dapat ay itatawag mo sa Kanya. Itatawag natin sa Kanya hanggang sa ngayon, magpakailan pa man. Ano po? Kasi, doon sa unang mga bahagi nito, binanggit yung salita sa verse 14, sabi rito, sabihin mo, ako'y si ako nga. Sinasabi ng iba, yun daw ang pangalan. Pero hindi po pangalan yun eh. Yun ang kahulugan ng salita niya, ng pangalan niya na Yahweh. At makikita po nyo, kung yun ang pangalang tunay, kasi hindi na halos nabanggit yung pagkatapos nito eh. Ang laging binabanggit na pagpapakilala ng ating dakilang Diyos ay ang kanyang pangalan, Yahweh. Kahit dun sa 10 utos, wala silang sinabi na ang pangalan ko ay ako nga. Hindi, sabi ron, Yahweh. Kaya, dito po ay magtatapos muna tayo. Pero
Sa susunod, makikita niyo yung mga napakahalagang bagay. Bakit ko sinabing na tago ito? Naku, maintindihan po natin at may excite po kayo doon sa susunod na Sabado. Ay intayin po natin. Kasi ang tanong ko nga lamang, kahit na ito binanggit po sa Biblia, 6,807, hindi po naging maliwanag sa atin. Hindi na natin tinatawag siya ngayon. Hindi na natin nasasanggit. So muli, pagpalain po tayo ng ating masalangit na si Yahweh. Nawa po ay nagkaroon kayo ng malaking interest dito sa paksang ito. Marami pong share ko at sana po makita-kita tayo. At mungkahi ko po, basahin po ninyo, saliksikin po ninyo yung sinasabi ko sa lahat ng version. Yung huling bahagi nung Exodus 3:15, tingnan ninyo, pare-pareho po, walang pagkakaiba, lahat sinasabi, ito ang pangalan itatawag nila sa akin, magpakailanman, forever and ever, from generation to generation. Salamat po, pagpalain po tayo ni Yahweh.